safe ng buksan. Ito yung normal lang siya. Nag-sprout lang siya ng marami. Ito mga master, meron akong biniling beef cubes. Madali ang lalambot. Siguro mga 45 minutes lang yan dito sa pressure cooker. Ilagyan ko na siya ng sibuyas. Pero hindi natin hiniwa ng maliliit yung sibuyas kasi madali siyang matutunaw, madali siyang liliit. So kailangan malalaki talaga pagka naglalagay ka sa pressure cooker. At makikita nyo, ito yung, kita mo yung mga paminta buo din kasi may extract yan. Kaya dapat hindi durog ang lalagay mong paminta kapag maglalaga ka. Kaya lalo na sa pressure cooker. Tapos to maglalagay din ako ng bawang, buo din yan. Ayan, hinugasan ko lang yan. Lalagyan na natin ng tubig. Tapos kapag ka magpe-pressure cooker ka, kailangan hindi puno yung tubig kasi aapaw yung katapat natin dito yung gripo. Lalagyan na natin ng tubig yan. Huwag makakalimutan na yung level ng tubig. Dapat hanggang dun lang or dapat mas konti pa. Iwasan natin ng konti. So bali yung gagawin pala natin dito is maglalaga tayo ng baka. Kaya natin ipi-pressure cooker para hindi na siya mag-take ng masyadong mahabang oras. Pero kahit wala namang pressure cooker, pwede naman maglagang ng baka. Lalagyan natin ng konting asin. Kamay na natin siya para lasahan. Kasi pag magluluto, dapat ang pampalasa nasa pinakahuli yan. Kasi yung mga aromatics saka sa mga pampalasa, binili ko nga palang itak yan sa shopping, ganda niyan, 1,000 pesos. So dito, pang mga karne, ganyan. Itong kutsilyo na itong pangit nito eh. Pero maganda siya tignan, pero pag tumagal, madali na siyang naprol. So, tas, ayun, yung marka niya dito na nabubura. So, pangit talaga siya. Basta para sa akin, ayoko na bumili niyan ulit. Tapos, pagdagan pa natin yung asin. So, parang nakukulangan ako sa asin. Yun. Binili nga pala akong star anise. Ayaw nila ng star anise pero maglalagay tayo. Konti lang naman. Magdadagdag siya ng aroma. Importante kasi yung medyo may bango. Ayoko rin naman ng masyadong marami sa star anise. Kaya, kukuha lang tayo ng konti. Para lang umamoy ng konti. Yung nabili kong star anise, durog-durog na siya. Siguro mga ganyan lang. Kasi hindi na nga masyadong matapang to. Pero masyadong matapang yan pag nilagay mo. So, konti na lalagay natin. So, huwag na natin siya masyadong yun yung mga nilalagay natin tama na yan. So, kahit nga walang star anise, pwede na yun. Yung tatakpan na natin. Natin yung pressure cooker. Ito nga palang pressure cooker na ito, napakaganda nito kasi pagka masyado nang malakas yung apoy, siyempre yung pressure niyan sa loob may ipon, tapos parang na siyang gusto niya nang sumabog. Ginagawa niya para siyang ambulansya kaya nakaka-nervous minsan. Tapos ayan, just make sure na lock, hindi pa siya lock, rado lang. Yan. Tapos meron siyang ganyan, ilalak mo siya. Wait lang nga. Yan. Kasi may hawak akong phone eh. Yan. Pagka ganyan, hindi na may galaw, nakalak na yan. Importante talaga yung nakalak siya. Mamaya, kapag 45 minutes na lumipas, i-release yan, hindi basta-basta bubuksan. I-release mo muna yung lock dito. Tapos pag nirelease mo yung lock, mangyayari niyan yung steam yan. Gaganyan yan. Tapos, hayaan lang hanggang sa mawala yung steam. Siguro may mga tao pa na hindi marunong gumamit ng pressure cooker. So, madali lang talaga. Safe naman, basta yung kukunin yung pressure cooker is hindi yung mumurahin lang. May risk nga. Pati yung goma. Pero kasi ditong goma, pag may nabili yung pressure cooker na may goma, minsan yung pagmumurahin, madali yung tatanggal. Hindi na worn out. Pero parang goma niya, lumuluwag. So, hindi na siya umaakma dito. Tapos, kalaunan, hindi mo na magamit ng maayos yung pressure cooker. Kasi importante yung pinakagoma. Ba't may mga alikabok to? So, game. Buksan natin yung gauge. Tapos bubuksan na natin. Itong kalan na pala na to, kung meron kayong kalan na ganito, I suggest na huwag na kayong bibili ng ganyan. Kasi, ang pangit na buksan, kailangan mong paulit-ulitin, which is parang unsafe kasi. Buksan na natin yan. Salang na natin siya. Kasi, we're running out of time na may pupuntahan pa rin na mamayang alas 7. Ayan. Katulad yan, tama ha. Ayan. Tapos parang kailangan mo talaga siyang biglayin. As ganito, pag mag-pressure cooker ka, nakamahina muna siya. Ayan. Dito sa ganitong kalan kasi hindi mo masyadong makikita eh. Aantayin mo kasing pumula tong nandito niya, yung nakapatong na yun. Kasi yun yung nag-spread ng heat. Para daw efficient yung distribution ng init sa kalan. Daming dumi. Ngayon, medyo nakita nyo na yung ano na siya. Tapos hintayin natin siya, papahinaan natin kasi dapat dito mahina lang, otherwise magkukumbulsyon ito mamaya. Tapos may ipon yung steam loob. Delikado. Hindi man siya delikado kasi safe naman talagang gamitin to, pero may experience kami dati na iwanan ko to, nagkamali ako, nalaksan ko yung apoy. Tapos nung nirelease ko na to, kasi nga natakot kami, nirelease ko to, yung steam niya hanggang dito sa buong halos kalahati ng bahay namin. So nakakatakot. Ibig sabihin lang nun, sobrang daming naipon
na pressure dito sa loob. Pero meron naman siyang emergency na parang whistle. Hindi naman siya whistle, parang siyang lakas, sobrang lakas na whistle talaga. Kaya kahit malayo ka, maririnig mo talaga. So ayan na, maghantay tayo siguro mga 45 minutes orasan natin. Ito yung sinasabi ko. Pag sobrang lakas ng hindi ganyan yan eh. Kapag maano na yung pressure. Pag masyadong malakas yung apoy,